pinakamalalaking shipping lines sa buong Pilipinas ngayong 2026. Mr. D. Number 12, Lorenzo Shipping Corporation. Isang pangalan na hindi palagi nakikita ng ordinaryong pasahero pero napakahalaga sa negosyo. Hindi ito karaniwang ferry na sinasakyan ng turista dahil ang specialty nila ay containerized cargo shipping. Ibig sabihin, mas nakatutok sila sa pagdadala ng produkto, supplies, raw materials, equipment at iba pang kargamento mula Luzon papuntang Visayas at Mindanao. Ayon sa public company information, meron silang humigit kumulang 5 hanggang 9 na container vessels kapag pinagsama-sama, lalo na ang sister carrier vessels. At tumatawag sila sa mahigit 10 major ports gaya ng Manila, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro, Davao, Zamboanga, Cotabato at General Santos. Ang interesting facts dito, kapag may produkto sa tindahan na galing ibang isla, pwedeng pagkain, appliances, building materials o supplies ng negosyo, malaki ang chance na dumaan muna ito sa ganitong klase ng shipping line bago pa makarating sa shelves natin. Number 11, Trans-Asia Shipping Lines. Sa Visayas at Mindanao, isa sa kilalang pangalan ang Trans-Asia Shipping Lines. Base ito sa Cebu, kilala ito sa RoPax vessels. Ibig sabihin, barkong pwede magsakay ng pasahero at rolling cargo tulad ng kotse, truck, van at motorsiklo. Ang Trans-Asia ay may public information na nagsasabing meron silang nasa 5 hanggang 6 na RoPax vessels at meron ding cargo vessels na ginagamit sa freight service. Ang kanilang routes ay karaniwang konektado sa Cebu, Cagayan de Oro, Iligan, Iloilo, Masbate, Tagbilaran at iba pang Vismin destinations. Isa sa pinaka-interesting dito ang MV Trans-Asia 21 isang modernong RoPax vessel na kaya magsakay ng mahigit 1,000 pasahero. Para ito sa floating hotel na pang inter-island travels. Merong cabins, tourist class, dining areas, lounges at mas komportableng accommodation kumpara sa lumang mga image ng barko noon. Number 10, Cocalyong Shipping Lines. Kapag sinasabi mong Cebu Shipping, hindi mawawala ito. Tinatag noong 1989 at kilala sa mga barkong may pangalang Filipinas, gaya ng Filipinas Osamis, Filipinas Butuan, Filipinas Iligan at iba pa. Base sa official information ng kumpanya, nakapag-acquire na sila ng 12 vessels at may operating fleet na nasa 8 ro-ro vessels sa kanilang published fleet page. May ibang public listings naman na mas mataas bilang nila dahil kasama ang ibang vessel status. Pero malinaw na ang Cocalyong ay isa sa mga pinaka-importanting Cebu-based ferry operators. Ang specialty nila ang passenger at cargo routes sa Visayas at Mindanao. Kung ang to-go ay mas national ang dating, ang Cocalyon naman parang matibay na backbone ng maraming Cebu to Mindanao routes. Mahalaga sila sa movement ng pasahero, agricultural products, small businesses at papuntang lugar na hindi laging abot ng eroplano. Number 9, to-go travel at to-go sea solutions. Sa kasikatan, siguradong pasok na pasok sa unang naiisip ng marami ang to-go. Pero, bakit number 9 lang sa fleet count? Dahil hindi lang dami ng barkong basihan dito, malaki rin ang capacity at network nila. Ang to-go sea solutions ay may 9 RoPax vessels at 1 freighter vessel sa kanilang published capability at bumabiyahe sa 20 ports of call sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din silang libu-libong container vans at malawak na logistics network. Ang lakas ng to-go ay kombinasyon ng passenger comfort at freight capacity. Halimbawa, kung
Ilan sa mga barko, gaya ng To Go Maligaya, masagana, masigla, masikap at masinag kayang magsakay ng pasahero, container vans, rolling cargos at refrigerated cargos. Ibig sabihin, habang may mga pasaherong papuntang probinsya, may kasabay din silang pagkain, produkto, gamot at negosyo na bumabiyahe sa parehong barko. Number 8. Asian Marine Transport Corporation or Super Shuttle RoRo. Kung pag-uusapan ng bigat ng operasyon, hindi pwedeng kalimutan ang line na ito. Ito'y mas kilala sa brands na Super Shuttle RoRo, Super Shuttle Ferry at Shuttle Fast Ferry. Ang interesting dito, ang kanilang official site ay naglalarawan sa kanila bilang isa sa pinakamalaking ship tonnage owners and operators sa Pilipinas. At nagseserbisyo sila sa 32 ports of call. Ibig sabihin, kahit hindi sila kasing ingay sa social media ng ibang passenger ferries, mabigat ang papel nila sa cargo at inter-island logistics. Ang specialty nila ay rolling cargo, mga truck, bus, heavy equipment at containerized freight. Ito ang uri ng shipping na hindi laging napapansin ng ordinaryong pasahero. Pero kapag nawala, ramdam agad sa presyo ng bilihin, delivery ng supplies at takbo ng negosyo sa probinsya. Number 7. Ocean Jet or Ocean Fast Ferries. Pagdating sa fast craft, isa sa pinakamalaking pangalan sa Pilipinas ang line na ito. Ito ang tipo ng barko na hindi pang overnight travel, kundi pang mabilis ang tawid sa dagat. Yung tulad ng Cebu to Bohol, Bacolod to Iloilo, Dumaguete, Siquijor, Ormoc at iba pang magkakapitbahay. Base sa public information, Ocean Fast Ferries ay may nasa 17 modern vessels at nagseserbisyo sa higit 12 key destinations. Ang specialty nila ay speed at frequency, kapag ang traditional na RoRo ay parang bus sa dagat. Ang fast craft naman ay parang express shuttle. Mabilis. Malaki ang impact nito sa turismo. Isipin mo na lang ha, kung galing Cebu ang turista at gustong pumunta ng Bohol, hindi na kailangan ng buong araw na biyahe. Sa ilang oras, nasa ibang isla ka na. Kaya ang Ocean Jet ay hindi lang shipping line. Isa itong malaking tulay para sa lokal na tourism economy. Number 6. Starlight Ferries. Isa sa pinakamodernong RoPax operator sa bansa. Nagsimula ito sa Batangas at ngayon ay malaking player na sa South Luzon, Mimaropa, Western Visayas at ilang Vismin routes. Sa official fleet page, makikita ang 14 RoPax vessels, isang freighter at isang fast craft. May report din mula Marina tungkol sa MV Starlight Resilience na tumutukoy sa 20-ship fleet ng Starlight Ferries kasama ang RoPax at cargo vessels. Ang malakas sa Starlight ay modernization. Marami sa kanilang bagong barko ay mas maayos ang passenger areas, mas fuel efficient at mas bagay sa demand ng modern sea travel. Ang routes tulad ng Batangas, Calapan, Rojas to Katitlan, Cebu to Surigao, Cebu to Nasipit at iba pang ruta ay napakahalaga, lalo na sa mga biyaherong may dalang sasakyan. Sa simpleng salita, Starlight ang isa sa mga shipping lines na nagpapakita na ang barko sa Pilipinas ay pwedeng maging mas malinis, mas komportable at mas modern. Number 5. Roble Shipping Inc. Sa Cebu at Leyte routes, kilala ang shipping line na ito. Ayon sa official company information, kasalukuyan sila nagpapatakbo ng 21 sea vessels sa pamamagitan ng importation at local acquisitions. Ang kanilang serbisyo ay hindi lang passenger ferry. May RoRo, freight at charter services din sila. Ibig sabihin, pwede silang magsakay ng pasahero, kargamento, sasakyan at minsan ay mag-operate para sa special cargo needs. Ang mga barko nilang kadalasan ay may stars sa pangalan.
tulad ng Immaculate Stars, Joyful Stars, Beautiful Stars at iba pa. At para sa maraming behero ng Cebu papuntang Ormoc, Hilongos at iba pang bahagi ng Leyte, Roble ang isa sa mga praktikal na choices. Hindi man kasing nationwide ng iba, pero sa kanilang region, malaki ang role nila sa araw-araw na galaw ng tao at publiko. Number 4. Fast Cat or Archipelago Philippine Ferries Corporation. Ito ang isa sa pinaka-unique na listahan dahil hindi tradisyonal na monohull Roro ang identity nila. Ang kanilang barko ay catamaran type Roro. Ibig sabihin, may dalawang hull at designated na para maging mas stable, mabilis at efficient sa inter-island travel. Ang Fast Cat ay unang nakilala bilang modern Roro brand na may focus sa safety, convenience at standardization. May public fleet information na nagsasabing nasa 18 vessels sila noong 2024 pa ha, at noong 2025 ay may 5 bagong ferries na dinagdag sa fleet. May target din silang umabot sa 30 vessels pataas by 2030. Ang kanilang routes ay strategic: Batangas to Calapan, Bulalakaw to Katiklan, Dumangas to Bacolod, Cebu to Tubigon, Matnog to Dapdap, Liloan to Surigao, Dumaguete to Dapitan at iba pa. Ito ang rutang parang dugtungan ng National Highway System pero sa dagat. Kaya kung may dala kang kotse, truck o cargo papunta sa kabilang isla, Fast Cat ang isa sa mga modernong mukha ng Roro Travel sa Pilipinas. Number 3. Light Ferries. Sa Visayas at Mindanao, napakalaki ng pangalang ito. Nagsimula noong 1990 sa pangunguna ni Lucio E. Lim Jr. At ang unang Roro cargo passenger boat nito ay kumonekta sa Loon, Bohol at Argao, Cebu. Ngayon, base sa public fleet listing, light ferries ay may humigit kumulang 29 passenger and cargo ferries at 2 cargo Roro LCTs. Ibig sabihin, nasa mahigit 30 vessels na ang kabuuang scale nila kapag pinagsama-sama ang cargo LCTs. Ang specialty ng light ay regional connectivity. Malakas sila sa Cebu, Bohol, Leyte, Negros, Mindanao at iba pang Vismin routes. Hindi lang sila pang turista, pang estudyante, negosyante, OFW na uuwi, pamilya, riders, small bus, small business owners at cargo shippers. Ang light ferries ang magandang halimbawa ng shipping line na lumaki dahil sa tunay na pangangailangan ng mga isla. Regular at abot kaya at maraming ruta. Number 2. Montenegro Shipping Lines. Kung dami ng ferry vessels ang pag-uusapan, napakalaking pangalan ng Montenegro Shipping Lines. Base sa official website nila, meron silang fleet na 52 vessels, fast crafts at passenger fleets at umaabot sa 73 ports ang kanilang network sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kilala sila lalo na sa Batangas to Mindoro routes, pero lumawak na rin sila sa iba't ibang bahagi ng bansa. May Roro, fast craft, passenger ferry at cargo capability sila. Isa rin sa unique sa kanila ay ang pagiging malaking bahagi ng Strong Republic Nautical Highway concept, kung saan ang bus, truck, private car at tao ay pwedeng tumawid sa dagat nang hindi kailangan ng eroplano. Sa mga probinsyang umaasa sa dagat bilang pinakapraktikal na daan, ang Montenegro ay hindi lang ferry company. Para silang moving bridge. Araw-araw silang tumutuloy sa Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate, Batangas at iba pang lugar. Number 1. Asian Shipping Corporation. Ang number 1 natin ay hindi ang pinakasikat sa passenger booking apps, pero sa laki ng fleet at cargo impact, napakalakas. Base sa official company information, ang Asian Shipping Corporation ay nagpapatakbo ng halos
200 vessels of various types, kasama ritong LCTs, tugboats, barges at iba pang cargo vessels. Noong 2014, Marina ranked Asian Shipping as the largest domestic shipping company in the Philippines by gross tonnage. Ang specialty nila ay hindi pang pasaherong bakasyon. Sila ang pang heavy cargo, coal, construction materials, raw materials, heavy equipments, at specialized cargo. Isa sa interesting fact, ginagamit ang kanilang LCTs sa pagdadala ng windmill components para sa Bangi Windmill Project sa Ilocos Norte. Imagine ninyo, ganun kalalaki. Kung ang ibang shipping lines nagdadala ng tao, ang Asian Shipping ay nagdadala ng mga bagay na nagpapagalaw sa ekonomiya natin. Coal para sa power plants, materyales para sa construction, equipment para sa mga projects at cargo papunta sa mga lugar na mahirap abutin. Kaya sa laki ng fleet, bigat at kargamento at lawak syempre ng industrial role, sila ang number 1 sa countdown na ito. Special mention lamang ang Alezon Shipping Lines. Historically, isa ito sa pinakamalaking operator sa Western Mindanao at Sulu Archipelago. Pero dahil sa 2026 sinking incident ng MV Tricia Kirsten 3, iniulat ng DOTR na nag-ground ang passenger fleet ng Alezon para sa safety audit at inspection. Kaya sa ranking na ito, hindi natin siya nilagay sa main active countdown bilang pag-iingat sa kasalukuyang status ng passenger operations nito. At yan ang ilan sa pinakamalalaking shipping lines at operators sa buong Pilipinas. Ang dami ng barko nila, no? Sa susunod na sasakay tayo ng barko o bibili tayo ng produkto na galing ibang bansa, tandaan natin, may tahimik na mundo sa likod ng bawat biyahe. Mga barko, tripulante, port workers, truckers at shipping companies na araw-araw gumagalaw para i-connect ang Pilipinas. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment ship ship! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!